Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mahimbing akong natutulog nang marinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Napasinghap ako at iminulat ang mga mata. Muli kong narinig ang pagtawag, boses iyon ng aking kapatid na lalaki, at hindi lamang ako ang kanyang tinatawag din niya ang iba. Binuksan ko ang ilaw at agad na tumama sa paningin ko ang orasan sa tabi ng kama. 3:30 ng madaling araw. Napakunot ang noo ko nang muli kong marinig ang sigaw ni Ashton, kaya't dali-dali akong tumakbo palabas ng aking silid. Pagdating ko sa pasilyo, narinig kong nanggagaling ang kanyang boses sa ibaba. Agad akong bumaba ng hagdan. Sina Mama, Papa at Sarah ay nagmamadali ring bumaba. Pagdating ko sa sala, nadatnan kong nakahiga si Crystal sa sopa habang si Ashton ay nagsasaboy ng tubig sa kanyang mukha, bakas ang matinding pagkataranta. Mabilis akong lumapit sa kanila. Ano nang nangyari? Tanong ni Sarah, halatang nagulat sa nakita. Hinimatay siya, sagot ni Ashton. Agad kong hinawakan ang noo ni Crystal at napansin kong mainit ito. Mama, ang init ng katawan niya, sabi ko at bahagyang yugyug siya, ngunit hindi pa rin siya nagigising. Mabilis na lumapit si Mama at hinawakan din ang noo ni Crystal. Napaigik siya sa pagkagulat. Dalhin natin siya sa ospital, agad na sabi ni Mama. Tumango ako at marahan kong binuhat ang walang malay na katawan ni Crystal. Tumakbo ako palabas ng bahay, hindi na naghihintay sa iba, bagaman alam kong susunod sila. Mabilis kong binuksan ang sasakyan, pinaupo si Crystal sa likod, at agad na nagmaneho patungo sa ospital. Pagkaraan ng 5 hanggang 10 minuto, narating ko ang lugar. Wala akong sinayang na sandali. Muli ko siyang binuhat at mabilis na pumasok sa emergency room. Doktor! Kailangan ng tulong, sigaw ko, dahilan upang agad na lumapit ang mga staff. Maingat kong inilapag si Crystal sa stretcher habang ang mga nurse ay pumasok kasama siya. Doktor, mataas ang lagnat niya at nawalan siya ng malay. Hindi ko alam kung ano nang nangyari. Pakitingnan ninyo po siya, sabi ko, at tumango ang doktor bago pumasok sa loob ng silid. Ako na may naupo sa pinakamalapit na bangko, naghihintay sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang pamilya ko at umupo sa tabi ko upang ako'y pakalmahin. Ano nang eksaktong nangyari, Ashton? Tanong ni Papa, nakatingin sa kanya. Sabay-sabay kaming tumingin kay Ashton. Hindi ko rin alam, Papa. Nauuhaw ako kaya bumaba ako sa kusina. Doon ko siya nakita, may hawak siyang baso, pero bigla na lang niyang nabitiwan iyon at nawalan ng malay. Nang lapitan ko siya, napansin kong mataas ang lagnat niya. Dali-dali ko siyang dinala sa sopa at tinawag kayong lahat, paliwanag ni Ashton. Pero maayos naman siya nang huli kaming mag-usap bago maghapunan, sabi ni Sarah, kunot noong nakatingin sa saradong pinto ng emergency room. Anong nangyari sa'yo, Crystal? Napabuntong hininga ako at patuloy na nakatitig sa pinto. Pangalawang beses na ito ngayong linggo na na-ospital si Crystal. Una dahil kay Madison at ngayon, hindi ko na alam kung ano na naman ang dahilan. Habang nag-iisip ako, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Ano na nangyari sa kanya, doktor? Ayos na ba siya? Agad kong tanong. Tumango ang doktor. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Razon. Matatag na ang kondisyon ng inyong asawa. Kinunanan na namin siya ng dugo at malalaman ninyo ang resulta sa lalong madaling panahon. Ngunit base sa kanyang kalagayan, tila nakain niya ang isang bagay na marumi o hindi ligtas kainin, paliwanag ng doktor. Napakunot ang noo ko. Ano po, pero ako mismo ang nagluto ng pagkain at palagi akong maingat, sabi ni Mama, halatang nag-aalala. Kung ganoon, maaaring kumain siya ng ibang bagay sa labas. Hindi pa po tiyak, hinala lamang ito. Makukumpirma natin kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, tugon ng doktor. Tungkol naman sa lagnat niya, binigyan na namin siya ng gamot para doon. Mawawala rin agad ang lagnat, dagdag pa niya. Tumango ako bilang tugon. Pwede ko na po ba siyang makita? Tanong ko. Tumango ang doktor at bahagyang umiti. Agad akong pumasok sa silid. Nakahiga si Crystal, maputlang maputla at may mga nakakabit na tubo at wire sa kanyang katawan.
Mabigat ang pakiramdam ko habang tinititigan ko siya. Ang puso ko'y parang pinipiga. Ang ganda pa rin niya kahit halatang mahina at lupaypay. Umupo ako sa tabi ng kama at marahang hinaplos ang kanyang noo. Mainit pa rin ito. Kasalanan ko ito. Dapat dinala ko na siya agad sa ospital. Hindi ko dapat siya pinayagang magpahinga lang sa bahay. Ang tigas ng ulo mo, Crystal. Tingnan mo kung saan ka napunta dahil sa katigasan mo. Hindi ka ba pwedeng makinig kahit minsan? Bulong ko habang nakatingin sa kanyang walang malay na anyo. Hinawakan ko ang kanyang palad at marahang hinaplos iyon sa pagitan ng aking mga kamay. Ilang sandali pa, pumasok si Mama at ipinatong ang kamay niya sa aking balikat. Tumayo sana ako, ngunit pinigilan niya ako. Huwag kang mag-alala, gagaling din siya, mahinahong sabi ni Mama. Tumango ako ng bahagya. Dante, sinabi ko nang huwag kang masyadong mag-alala, ulit niya. Paano ako hindi mag-aalala, Mama? Nakikita ko siyang ganito, nasa ospital, mahina, walang malay. Kasalanan ko ito. Dapat dinala ko siya agad dito kahit ayaw niya, sabi ko, ramdam ang bigat ng loob. Umiling si Mama. Dante, huwag mong akuin ang sisi. Hindi mo kasalanan ito. Wala kang ginawa kundi tulungan siya. Kung tutuusin, ikaw nga ang bumili ng gamot nang malaman mong may sakit siya. Kaya tigilan mo ang pagbibintang sa sarili mo. Bahagya akong tumango. Pupunta na kami ni Sara at Papa. Si Ashton na muna ang sasama sa inyo rito ha, sabi ni Mama. Tumango ako bilang tugon. Ipagbigay alam mo sa amin kapag dumating na ang resulta ng tests, bilin pa niya bago lumabas ng silid. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Ashton dala ang kape. Umupo siya sa sopa malapit sa amin. Pagkaraan ng kaunting paghihintay, dumating ang doktor dala ang resulta. Tumayo kaming dalawa ni Ashton, sabay na nakatingin sa kanya. Doktor, kumusta po? Maayos na po ba siya? Tanong ko, halatang balisa. Oo nga po, ano nang nangyari sa kanya? Tanong din ni Ashton. Ginoong razon, tama ang hinala ko. Ayon sa resulta, may food poisoning siya. Base sa pagsusuri, nakain niya ang pagkaing kontaminado. Karaniwang hindi ito malubha at kadalasan ay gumagaling ang pasyente makalipas ang ilang araw. Sa ganitong kaso, kadalasang dulot ito ng bakterya tulad ng Salmonella o E. coli o virus gaya ng norovirus, paliwanag ng doktor. Nanlaki ang mga mata ko. Pero palagi siyang kumakain ng lutong bahay at siguradong malinis ang mga iyon. Si Mama o ang tagaluto ang naghahanda ng pagkain, sabi ko, may halong pagtataka. Baka may nakain siyang iba sa labas, sabat ni Ashton. Tumango ako. Marahil nga. Ngayon po, doktor, ano ang kailangan naming gawin, tanong ko. Kailangan lang po niya ng sapat na pahinga, gamot, at isang maayos na diet plan, sagot ng doktor. Tumango kami ni Ashton. May iba pa po ba kaming dapat malaman, tanong ni Ashton. Dahil sa food poisoning, maaaring makaranas siya ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana, panginginig at pananakit ng mga kalamnan. Siguraduhin ninyong makakapagpahinga siya ng maayos, paalala ng doktor. Tumango kaming pareho. Ibibigay ko agad ang reseta at ang diet chart niya, sabi ng doktor at tumalikod na, ngunit agad ko siyang tinawag. Kailan po siya magigising, tanong ko. Sa loob ng 5 hanggang 6 na oras, magigising na siya, sagot ng doktor. Tumango ako. Sabihin ko kay Mama, wika ni Ashton bago lumabas ng silid, iniwan akong mag-isa kasama si Crystal. Muli akong umupo sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang noo. Bukas, magiging mahigpit na ako sa'yo, Crystal. Kahit umiyak ka o magtampo, hindi ako magpapadala, bulong ko at napabuntong hininga. Nagising ako na may matinding sakit ng ulo at napasinghap habang nililibot ng aking paningin ang paligid. Muli na naman akong nasa ospital. Napakunot ang noo ko at sinubukang alalahanin ang mga nangyari at doon ko naalala na ako'y nagsusuka, pagkatapos ay nauhaw at nang pumunta ako sa kusina ay nawalan ako ng malay. Napangiwi ako sa alaala at muling tiningnan ang paligid ng silid, saka ko nakita si Dante na natutulog sa sopa. Ito ang unang beses kong makita siyang natutulog at sa totoo lang, ang gwapo niya. Ang lalaking ito, napakagwapo talaga. Umupo ako ng dahan-dahan at patuloy siyang tinitigan ng may panaginipin kong mga mata hanggang sa biglang sumama ang pakiramdam ko. Agad kong tinakpan ang bibig ko at tumakbo papunta sa kabilang pinto, ang banyo, at doon ay nagsuka ako ng sobra-sobra.
Pagkatapos, nagbanlaw ako at nagmumog ng maayos. Nang makaramdam akong medyo maayos na ako, lumabas ako ng banyo, at doon ko siya nakita, si Dante, nakatayo sa harap ko. Ano nang nangyari? Nagsuka ka ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Bagaman may pag-aalala sa kanyang tinig, may kakaibang lamig sa tono nito. Ah, oo, pero ayos na ako ngayon, sagot ko, at tumango siya. Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon niya, mula sa pag-aalala patungo sa pagiging malamig at walang emosyon. Para bang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ano na nangyari sa akin? Tanong ko ng mahinahon. Na food poisoning ka, matipid niyang sagot. Napangiwi ako. Food poisoning? Talaga? O, tanging nasabi ko, naguguluhan at tiningnan siya. Pero nagulat ako nang makita kong tila galit siya, nakatingin ng masama. Ano? Tanong ko, taas kilay. Bago pa siya makasagot, muling sumama ang tiyan ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa banyo at nagsuka ulit. Ngayon, si Dante ay naroon na rin, niya ang buhok ko at marahang hinihimas ang likod ko. Diyos ko, ang kahihiyan nito. Pagkatapos kong maayos ang sarili, nag-flush ako, nagmumog at lumabas kasama siya. Inabot niya sa akin ang isang baso ng tubig at saka lumabas upang tawagin ang doktor. Napabuntong hininga ako habang naghihintay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya kasama ang doktor at si Ashton. So, kumusta ang pakiramdam ninyo, Ginang Razon? Tanong ng doktor na may ngiti. Ginang Razon? Namula ako at tiningnan siya. Naghihintay pa rin siya ng sagot, ngunit sa halip na sumagot, napatingin ako kay Dante, na ngayon ay seryoso at tila masama ang loob. Ano nang problema niya? Naiinis ba siya dahil tinawag akong Ginang Razon? Masakit ang ulo ko at parang gusto kong sumuka ulit, sagot ko. Tumango ang doktor. Normal lang iyan. Dahil may food poisoning ka, maaari kang makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, kawalan ng gana, panginginig at pananakit ng kalamnan. Kailangan mo lang ng sapat na pahinga, paliwanag niya. Tumango ako ngunit napansin kong lalo pang tumigas ang ekspresyon ni Dante. Ginang Razon, may isa pa akong gustong itanong. Ayon sa resulta ng pagsusuri, nakakain ka ng pagkaing may mataas na antas ng bakterya. Ayon sa pamilya mo, madalas ka lang kumain ng lutong bahay at bihira sa labas. Kumain ka ba kamakailan sa ibang lugar? Tanong ng doktor. Napakunot ang noo ko at sinubukang alalahanin, ngunit dahil sa sakit ng ulo, hindi ko maipokus ang isip ko. Hindi ko po alam. Hindi ko matandaan kung may kinain akong kakaiba, sagot ko ng marahan. Ano nang ibig mong sabihin na hindi mo matandaan? Biglang sabat ni Dante, halatang galit. Napatigil ako nang makita ang pamumula ng kanyang mga mata. Agad namang lumapit si Ashton. Kalma lang, Dante. Hindi niya naman sinasadya, wika ni Ashton na may mahinahong tinig at mumiti ng bahagya sa akin. Walang problema, may oras pa naman siya para alalahanin. Nakasulat na sa reseta ang mga gamot niya. Pwede na rin siyang umuwi, pero siguraduhin ninyong susundin ang tamang diet at magpahinga siya ng maayos, sabi ng doktor bago umalis ng silid. Naiwan kaming tatlo. Tahimik. Halatang naiilang ako kaya't hindi ko magawang tumingin kay Dante. Crystal, tawag ni Ashton. Napatingin ako sa kanya, ngunit hindi ko pa rin magawang tumingin kay Dante, bagaman ramdam kong nakamasid siya sa akin. Ayos ka na ba ngayon? Tanong ni Ashton nang may ngiti. Tumango ako. Mabuti naman. Kukunin ko na ang discharge papers at mga gamot mo. Sa ngayon, isuot mo muna itong mask, sabi niya habang iniaabot iyon sa akin. Umiti ako bilang pasasalamat. Pag-alis ni Ashton, kaming dalawa na lang ni Dante ang naiwan. Tumingin ako sa kanya, ngunit abala siya sa cellphone, seryosong nakakunot ang noo. Gusto kong tanungin kung bakit siya galit, ngunit nag-alinlangan ako. Ang puso ko ay nagsasabing lapitan ko siya, ngunit ang isip ko ay nagsasabing huwag. Sa huli, pinili kong sundin ang puso ko. Ah, Dante, tawag ko. Hindi siya tumingin. Dante, ayos ka lang ba? Tanong ko muli, ngunit wala pa ring tugon. Dante, kausap kita, sabi ko nang may bahagyang diin. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang paningin at tinitigan ako ng malamig. Hindi ako obligado na sagutin ang lahat ng tanong mo, Crystal, tugon niya, kalmado ngunit mailamig sa bawat salita. Ang tono niya ay banayad, ngunit ang mga salitang iyon ay tila punyat na tumama sa dibdib ko. Parang sinugatan niya ang puso ko nang hindi man lang sumisigaw. Tahimik kong tiningnan siya habang bumabalik siya sa kanyang cellphone.
wala akong nasabi pa. Pagbalik ni Ashton, sinabi niyang pwede na kaming umuwi. Isinuot ko ang mask at lumapit sa kanya. Ngunit sa aking paglalakad, muntik na akong matisod at napasandal sa pader. Hindi ka ba marunong maglakad ng maayos, Crystal? Biglang singhal ni Dante. Napatingin ako sa kanya at pilit pinigilan ang luha. Kumukurap lang ako ng kumukurap, ayaw kong umiyak sa harap niya. Hindi ako iiyak. Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng luha. Dante, tama na, pabulong na saway ni Ashton at tumingin sa akin ng may awa. Pasensya na, mahinahon kong sabi kay Dante. Lalo lang tumigas ang ekspresyon niya. Mariin niyang pinilipit ang labi at lumabas ng silid, iniwan kaming dalawa ni Ashton. Crystal, pasensya na sa ugali ni Dante. Hindi ko rin alam kung anong problema niya. Kakausapin ko siya mamaya, okay, sabi ni Ashton. Tumango ako, hindi ko na kayang magsalita. Lumabas kami ng ospital at nakita namin si Dante, nakatalikod, tila naghihintay. Paglapit namin, agad kong iniwas ang tingin. Umalis na tayo, sabi ni Ashton at tumango ako. Tahimik lang kami hanggang sa makarating sa kotse. Umupo si Dante sa driver's seat, at nang makitang si Ashton ay papasok sa likod, agad akong nagmadaling sumakay doon at mumiti ng bahagya bilang paghingi ng paumanhin. Umiling si Ashton at umupo sa tabi ni Dante. Habang naglalakbay kami pauwi, tumingin lang ako sa bintana upang iwasan ang kanyang tingin. Pagdating namin sa Razon Mansion, agad akong bumaba at nagmadaling pumasok. Nandoon sina Mama Razon, Papa Razon at Sarah, tila naghihintay sa amin. Crystal, kumusta ka na? Tanong ni Sarah at agad akong niyakap ng mahigpit. Ayos na ako ngayon, sagot ko, umiti kahit gusto ko nang umiyak. Buti na lang at maayos ka na. Natakot kami kagabi, sabi ni Ginang Razon, saka ako niyakap. Ginulat mo kami, anak, dagdag niya nang humiwalay kami sa yakapan. Pagod lang po, tapat kong sagot, kaya't napangiti siya. Pagdating ni na Ashton at Dante sa loob, biglang nagsalita si Dante. Correction, kami ang pagod dito. Habang ikaw ay mahimbing na natutulog sa kama ng ospital, kami ay gising buong gabi dahil sa iyo at sa iyong kapabayaan, malamig niyang sabi, dahilan upang mapasinghap ang lahat. Ako na may pilit pinipigilan ang luha ko. Dante, mahinahong ngunit mariing sambit ni Ginang Razon. Bakit, Mama? Wala naman akong maling sinabi. Dahil kay Crystal, wala tayong tulog kagabi, hindi ba? Balik ni Dante at tumingin sa akin. Kahapon, sinabi naming lahat na magpatingin ka sa doktor, pero pinilit mong hindi pumunta. Bakit? Dahil matigas ang ulo mo. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, Crystal. Dahil sa katigasan ng ulo mo, napilitan kaming magmadali sa ospital sa kalagitnaan ng gabi. Nag-alala kaming lahat at bakit? Dahil sa iyo at sa katigasan ng ulo mo, mariin niyang sabi. Dante, tama na, sigaw ni Ginang Razon. Sandali niyang ipinikit ang mga mata bago muling tumingin sa akin. Akala ko kasi, magiging maayos na ako matapos magpahinga, mahina kong sabi. Ah, ganun ba? Tugon niya ng sarkastiko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumulo ang luha ko at napahikbi. Crystal. Mahinahong tawag ni Sarah at lumapit sa akin, ngunit umiling ako at mabilis na tumakbo paakyat sa aking silid. Pagkapasok ko, agad kong isinara at inilock ang pinto, saka ako bumagsak sa kama at humagulhol. Galit na galit ako sa'yo, Dante Razon, sigaw ko, at patuloy na umiyak hanggang sa makatulog. Sa susunod na kabanata, susubukan ni Crystal na iwasan si Dante matapos ang masasakit na salitang binitawan nito. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang maglalapit muli sa kanilang dalawa na muling magpapagulo sa kanilang damdamin. Kaya abangan natin,